Ang maraming kalsada sa Metro Manila bunsod nga ng walang patid na ulang pinalakas ng habagat. Perwisyo ang dala niyan para sa mga motorista at commuter. Live mula sa Hillpuyat Avenue sa Makati City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kalala ang traffic dyan? Nako, Julius, Cheryl, talagang nagbabagal ang takbo ng mga sasakyan dito sa bahagi ng Hillpuyat Avenue sa Makati dahil nakikita nyo naman sa likod ko, talagang baha pa rin dito sa lugar. Mahigit 6 ang bumuhos ang malakas na ulan pasado alas 12 hanggang alauna ng hapon kanina. Kaya nga ang mga commuter talagang nagkokomento na literal na nalunisan daw talaga sila. No? Dahil nga paano ba naman? Malaking perwisyo at kalbaryo ang kanilang kinakaharap. Hindi lamang ng mga commuter kundi ng mga motorista dahil sa bahang dinulot ng malakas. Tumirik nga ang jeep na sa kahabaan ng Hillpuyat Avenue o Buendia sa Makati ngayong hapon. Hindi kinaya ng jeepney yung lampas gutter na baha. Kaya ang mga pasahero, no choice kundi isa-isang lumusong na lang sa tubig. Maya-maya, pinilit ng itulak ang jeep sa gilid para hindi na makapagpasikip pa ng traffic. Ilang motorsiklo rin ang tinulak na lamang dahil pinasok na ng tubig ang makina. Ang ibang rider nga napilitan ng gumilid sa mabalahaw. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga nakapanayam naming mga rider. Taas na masyado ng tubig. Hindi na kaya nga nandito na ako sa gutter eh. Stranded na kami sa. Bumaba na nga yung pasahero ko eh. Alam nyo mga kapatid, 2 beses nagbaha sa bahaging ito ng una, pasado alas 9 ng umaga na nagresulta nga sa buhol-buhol na traffic dahil sa mga motoristang ayaw suungin ng baha. Saglit na humupa ang baha nang tumigil din ang ulan. Pero pangalawang beses, bandang sa muling pagbagsak ng malakas na ulan dala ng habagat, nagresulta na naman ng pagbaha. Pero bukod sa mga motorista, pinakakawawa rito ang mga commuter. Lalo na yung mga empleyadong pinauwi ng maaga matapos suspindihin ng pasok. At tinaas ang mga pantalon para lumusong na sa baha. Ang iba, napilitan ng ipasan, wag lang malubog sa tubig. Ang konduktor nga na si John, nasugatan pa sa paa matapos madulas habang sinusuong daw ang baha sa lugar. Marami naman na lang ang pagtawid sa Center Island. Habang meron din namang nag-aalok ng sakay gamit ang tinatawag na kolong-kolong na nasa 20 hanggang 30 pesos ang singilan kada ulo. Habang may ilang matataas na sasakyang nag-alok naman ng sakay gaya ng 4x4 na ito. Dismayado tuloy ang ilang commuter sa tila wala namang pakinabang ng mga flood control project. Pakinggan natin ang ilan sa mga commuters. Dito po napapatunayan na wala pong nangyayari sa mga flood control project ng mga politicians natin. I know naman na capable ang Philippines in mitigating this flood. Sana sa next na election, alam na natin kung saan pupunta yung vote natin. Sobrang laking abaran ng ginagawa. Wala pang yung gobyerno solusyon sa ganito. Napilitan ding bumaba at maglakad na lamang sa gilid ng South Luzon Expressway o SLEX ang ilang pasahero. Naipit kasi sa matinding traffic ang mga sinasakyan nilang pampublikong sasakyan sa northbound lane malapit sa Magallanes. Alas 10 na ng umaga pero halos walang galawan din ang daloy ng traffic sa northbound lane ng ng Skyway. Ang isang netizen, 3 oras ang ibinyahe mula San Pedro Pasay. Bumper to bumper din ng traffic sa mga pa-exit sa NAIA. Sabi ng MMDA, tila nabulunan daw yung mga drainage o daluyan ng tubig dahil sa dami ng ulang bumagsak. Ang isang takip nga ng sa May Osmeña Highway, halos bumubulwak na ang tubig. Bukod sa ulan, nakadagdag din daw sa problema yung mga basura na nakukuha sa estero din ng Tripa de Galina na siyang bagsakan ng mga tubig sa lugar. At payo rin ng MMDA sa mga motorista, huwag daw barahan para iwas traffic, lalo kung gutter deep lang naman daw ang baha. Pakinggan natin ang pahayag ng isang opisyal sa MMDA. Advice natin sana sa mga kababayan natin, no? Know your car. Know your car. Know the limits of your car. Kasi kung ikaw naman ay SUV, dapat hindi ka na humihinto sa mga gutter deep lang dahil kayang-kaya na ng kotse mo yan. SUV ka, bus ka, jeep ka, kayang-kaya eh.
Julius, Cheryl, sa mga oras na ito, ngayon lang halos humina na yung ulang bumabagsak dito sa bahaging ito. Nakakaranas pa rin ng ambon, pero kung sakasakali na hindi na talaga lalakas ang ulan, umaasa ang mga otoridad dito na by 30 to 40 minutes huhupa na yung baha dito sa lugar. Ang problema kasi ngayon, limitado lamang ang mga nasasakyang pampasaherong vehicles, no, na mga motor, na mga commuter, gaya ng jeep. Kaya wala silang choice kundi maglakad at suungin itong bahang ito na napaka itim na, pasintabi ho sa mga kumakain, kaya hindi mo malaman yung pinakanilalakaran mo kung may mga butas ba, dahil may areas dito na biglang lumalalim, no? Gutter deep lang kung titignan yan, pero other portions of this road, talagang hanggang tuhod yung lalim ng tubig, kaya ang mga commuters talagang kakapa-kapa dito sa kulay itim na bahang ito na meron dito sa bahagi ng Buendia Avenue sa Makati. Ang mga sasakyan talagang mabagal ngayon ang daloy or ang takbo ng mga motorista dahil nga rin sa baha, at syempre naiipit din sila dito sa pinaka stop and go, no, or traffic light situation area. So sa ngayon, talagang kung titignan namin sa ilang oras na namin pagbabantay dito sa lugar, bumaba ng konting-konti itong baha dito sa bahagi ito ng Buendia, pero talagang pahirapan pa rin sa mga commuters ang ganitong sitwasyon pauwi ng kanilang mga bahay. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Grabe rin ang baha sa Quezon City. Kalbaryo yan sa mga residente na kinakailangan pang magbangka para makarating sa kanilang pupuntahan. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, humupa na ba ang baha dyan kahit papaano? Cheryl, bagamat humupa ng bahagya yung baha, kalbaryo nga ang dinulot ng matinding pag-ulan na dulot ng habagat, no, sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At kanina nga, maikwento ko lamang pasado alas 12 ng tanghali nang umalis kami mula sa TV5 sa Mandaluyong, patungo sana sa G. Araneta, kung saan alam naman natin na isa sa mga pinakabinabahang lugar yan sa Quezon City. Pero pasado alas 5 at mag-aalas 6 na ng gabi ay nandito pa rin kami, naipit kami dito sa may bahagi ng boundary ng San Juan at Quezon City. Isa lamang to sa mga pinakamatinding na apektuhan nga ng habagat. Kalbaryo ang bumungad sa mga kapatid nating binaha sa Quezon City, at ang iba nga sa kanila kinailangan ng i-rescue. Lampas taong baa ang naranasan ng mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City kanina. Ang magkakamag-anak nga na yan, bit-bit na ang kanilang mga kasamang bata, lalo't umabot na sa mahigit 5 talampakan ang taas ng tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Mariblo kanina. Kinailangan ng gumamit ng bangka para i-rescue ang mga residente. Sa Commonwealth Avenue, paglampas naman ng Philcoa, nagmistula na ring ilog ang kalsada dahil sa malawak na pagbaha. Pati dyan sa bahagi ng Katipunan Avenue, na stranded ang ilang mga motorista. Iilan na lang yung nagkalakas loob na suungin ng baha dahil sa pangambang baka tumirik, lalo na ang kanilang mga motorsiklo. Kita rin ang abot tuhod na baha kanina sa bahagi ng Elliptical Road. Maging kahabaan ng North EDSA patungong Balintawak ay pahirapang makadaan ng ilang sasakyan dahil sa pagbaha. Ang isang bus company nga pansamantalang nagsuspinde ng biyahe dahil sa naging pagtaas ng tubig sa bahagi ng Balintawak kanina. Kalaunan naman ay muli nilang binuksan ang biyahe nang humupa na ang baha. Kaninang tanghali sa Barangay Cruz Naligas, pansamantalang hindi nakadaan ang mga four-wheeled vehicles matapos matumba ang isang puno dahil sa malakas na hangin. Tanging mga motorsiklo lamang ang nakakadaan habang isinasagawa ang clearing operations dyan. Maging dyan sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue, magkasamang malakas na buhos ng ulan at hangin ang pumerwisyo sa ilang mga residente. Cheryl, itong nasa likuran ko, makikita ninyo, walang galawan talaga yung mga sasakyan. Oras ng bilang bago makagalaw, makaabante, kahit ilang metro lamang yung ilang mga sasakyan. Tanging mga motorsiklo, actually, yung nakakasingit-singit dito, yan ay patungo sa Kalentong, kung saan nga, ayon dun sa ilang mga rider na nakausap natin kanina, meron pagbaha sa bahagi na yun, patungong Kalentong. Samantalang dito naman, yung mga nais naman dumaan, patungong Quezon City, ayan, boundary kasi to ng San Juan at ng Quezon City halos. Ganyan din ang sitwasyon, yung mga container van, yung mga malalaking sasakyan, hindi na rin makadaan
sa mga oras pa rin na ito. Kaya yung ibang mga barangay officials ay nagtutulong-tulong na dito. Sila na yung nagmamando ng daloy ng trapiko. At yung ilan ngang mga nakasakay kanina dito, bumaba na. Makikita nyo, naglalakad na ilan natin mga kapatid. Ano? Mas pinili na lamang nilang maglakad patungo sa kanilang uuwian or mga destinasyon dahil matagal. Oras yung binibilang natin dito bago makaabante yung mga sasakyan. Sa ngayon nga, medyo humupa na yung pag-ulan. Pero kanina lumakas Pang ilang round na ng malakas na ulan to sa bahaging ito, no, ng boundary ng San Juan at ng Quezon City. So yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyu. Nagkabulbul din ang traffic sa Metro Manila dahil sa magdamag na ulan. Ang ilang motorista tuminig pa ng subukang tumawid ng baha. Narito ang Frontline Report. Maagang bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila ngayong Lunes. Ang resulta, pagbaha. Hindi tuloy makausad ang mga motorista sa bahaging yan ng Buendia, Makati. Ang ilang rider, umikot na lang kahit baha rin sa dinaanan. Ang mga commuter naman, lumakad na sa Center Island makaiwas lang sa baha. Pero marami pa ring lumusong na lang, lalo na yung mga papasok ng trabaho. Maging ang bangketa sa Hilpuyat, hindi rin nakaligtas sa baha. Grabe hindi tayo malusot. Sa Chino Roses Avenue, umirik ang sasakyang yan matapos subukang makatawid sa tunnel. Sa Osmeña, sa gilid lang dumadaan ang mga rider dahil mas mataas ang tubig sa gitnang bahagi ng kalsada. Hindi na makatuloy yung mga sasakyan. Hanggang tuhod na yung lampas tuhod na. Stranded na kami rito sa may Katipunan. Stranded naman ang ilang motorista sa Katipunan Avenue, Quezon City. Abot tuhod na kasi ang baha. Ang mga motorista sa Quezon Avenue, lakas loob na sinuong ang baha. Ganon din ang mga nasa Commonwealth eastbound. Habang sa E. Rodriguez, bukod sa ulan at baha, malakas din ang hangin. Ang dating basketball player na si Mark Cardona, napatalon at naligo na lang sa mataas na baha sa G. Araneta Avenue. Sa Barangay Del Monte, lampas tao na ang tubig. Ang ibang mga residente nagawa na ngang mag-swimming. Sa Mandaluyong City, umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang lugar. Sa Barangay Hulo, may natagpuan pang ahas sa ilog. Marikina City. Tumaas din ang tubig sa Marikina. Nag-zero visibility pa nga dahil sa malakas na ulan. Lubog din sa baha ang ilang lugar sa Pasay City. Sa Barangay 183, rumonda na ang barangay para i-check kung may mga residenteng kailangan ng lumikas. Pinasok na kasi ng baha ang ilang bahay. Ay, mag-evacuate po. Binuksan ng barangay ang kanilang gymnasium para sa mga residenteng nais lumikas. Naperwisyo rin ang malakas na buhos na ulan at mabilis na pagbaha ang malaking bahagi ng Maynila. Sa Espanya, gutter deep ang tubig kaya bumigat ang trapiko. Pahirapan tuloy ang mga commuter sa pagbaba ng mga sasakyan. Sa Ustenga, bumagsak na ang letter U sa block letters ng UST sa Plaza Mayor dahil yan sa baha at nagdaang malakas na ulan. Dahil sa pag-ulan at pagbaha, nagpatupad na ang pamahalaan ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at sa 12 pang lalawigan ngayong araw. Nagpatupad din ng alternative learning modes para sa mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Pansamantalang hindi madaanan ang Magallanes Tunnel dahil sa baha. Live mula sa EDSA Magallanes, nasa Frontline na balitang iyan si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kumusta ang baha at ang traffic dyan? Julius, malakas na pag-ulan ang nararanasan dito sa Makati City ngayong gabi. Sa kasagsagan ng malakas na ulan kanina, na-stranded ang ilan sa mga motorista dahil sa matinding baha. Malakas na ulan na sinabayan ng malakas na hangin, yan ang naranasan dito sa Makati City. Bandang 1:00 ng hapon, mabilis tumaas ang tubig sa Magallanes Tunnel. Nagsimula sa gutter deep, kaya naman una ay nadaraanan pa ito ng mga motorista. Pero ilang minuto lamang ang nakalipas, umabot na sa pulang linya ang level ng tubig sa tunnel.
nangangahulugang 2 talampakan ng pataas ng tubig at umaabot na hanggang sa hita. Ang mga motorista hindi makadaan sa takot na tumirik sa kalsada. Ang isa sa mga nakausap natin, sinubukan munang sumuong bago idaan ang kanyang motor. Pero, wa-effect. Itinulak na lang niya ito habang lumulusong sa hanggang bewang na baha. Kaya naman mano-mano na lamang niya itong idinaan sa baha. Pero hindi lang mga motorista ang stranded, pati na rin ang mga commuter na dadaan sana. Ang isa, nabutan nating hindi na nakatiis at pinilit lumusong sa baha. Mula pa raw siya sa Zamboanga City at papunta sana sa isang job interview. Narito ang aking panayam. Saan po kayo papunta ngayon? Doon po sa JME Kamuning. Mag-apply po naman. Mag-interview naman ng araw. Paano yan, sir? Maulan mo kayo daan niyo, sir? Okay lang po ma'am. May magkatrabaho bukas. Kapasok kami. Julius, sa mga oras na ito, nakikita nyo sa aking likuran, itong Magallanes Tunnel, passable na at nakakadaan na ang mga motorista. Hindi na rin mabigat ang daloy ng trapiko dahil wala na rin naipon na tubig baha dito sa Magallanes Tunnel. Kung ikukumpara natin kanina, mas maayos na ang lagay ng panahon, kaya mas maayos na rin nakakadaan ang mga commuter at motorista. Ayon naman sa MMDA Metro-based, drainage ang nagiging problema, kaya naman naiipon ang tubig sa tunnel. Kanina naabutan nating puspusan ang pagtatanggal ng bara sa drainage sa tunnel. Pagdating ng alas 2 ng hapon, nadadaanan ng muli ang tunnel at maayos na muli ang daloy ng trapiko. Julius? Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Inilikas ang nasa 100 pamilya dahil sa mataas na baha na naranasan sa ilang barangay sa Quezon City. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, gaano kataas ang naging pagbaha dyan? Julius, abot hanggang second floor ng mga bahay ang pagbaha dito sa Barangay Rojas District dahil sa mayat-mayang malalakas na buhos ng ulang dulot ng habagat. Ayon sa barangay, kabilang sa apektado ng hanggang 2 palapag na baha ang mga bahay sa Gumamela, Waling-Waling at Kampupot Street. Abot dibdib naman ang tubig sa Hasmin, Umbel at Scout Reyes. Low-lying areas daw kasi ang mga ito kaya madaling maipon ang tubig. Ayon sa barangay, nagsimula raw makaranas ng pagbaha bandang alas 8 ng umaga. Umupa raw ito ng saglit nang humina at tumigil ang pag-ulan. Pero laking gulat daw nila nang muli na namang umulan ng malakas bandang tanghali na tuluyan nang nagpalala sa baha. Ang tansya ng barangay, nasa 100 pamilya ang kinailangang ilikas dahil sa baha. 2 evacuation centers na ang inilaan ng barangay para sa mga pamilya. Isa sa General Rojas Elementary School at isa dyan sa Rojas Gymnasium. Kung saan inihanda na ang mga modular tulong medikal ang mga lumikas. Kasalukuyan ng para magsilbing pangatlong evacuation center. Julius, sa ngayon ay patuloy pa rin itong mayat-mayang ulang nararanasan sa Quezon City. Bahagya ng humupa ang mga baha rito sa Barangay Rojas District. Yung kaninang abot second floor na baha ay hanggang bewang na lang ang taas tulad dito sa Kampupot Street kung nasaan tayo ngayon. Kahit na mahina at katamtamang lakas na lang sa mga oras nito ang nararanasang ulan na hindi pa rin nagpapakampante ang mga otoridad na patuloy pa rin sa pag-monitor ng lagay ng panahon at baha dito sa kanilang lugar sa Rojas District. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa'yo. Maraming salamat, Dave Abuel. Walang masakyan ang ilang commuter sa Maynila. Stranded ang marami dahil hindi pumasada ang ilang jeep at pahirapan sa pag-book sa mga ride-hailing app. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, anong update dyan? Cheryl, mismo ng ilog na nga ang mga kalsada sa Maynila, partikular dito sa lugar ko sa Pedro Yul at Taft Avenue, saan maraming pasahero na pauwi na ng mga bahay ang na-stranded. Kanina nga mga basa sa ulan ang pumasok sa mga trabaho mga kapatid nating biyahero, pero ngayon lumusong sila, wag lang sanang ma-stranded pero traffic na kabilaan naman. Magmula pa kaninang umaga ang naranasan rin nila ngayon. Maghapon ng ulan, bukod sa baha, matinding traffic naman ang naranasan kabilang na ang P.O. Campos Street. Hindi muna bumiyaya ang jeep at nahirapan
Nahirapan din sa pag-book ng mga motor taxi at PNBS ang mga biyayerong pauwi. Stranded tuloy sila ngayon, kabilang na sina Fiona Mercado at Crispin Espero. Narito ang kanilang mga pahayag. Mahirap po. Wala pong masakyan. Kasi pubahan na po sa mga daan. Nag-aantay pa rin po ng bus. Wala pong natanggap. Gawa ng sa may Makati po, banda dun sa may Chinoros, baha po eh. Galing po ako sa may poblasyon. Bali, isang oras po ako nag-antay doon. Tapos, ngayon lang po nakapunta dito. Bukod dyan, mahaba rin ang pila sa LRT station habang siksikan at tayuan sa mga bus. Kanina nga, nagbisto ng ilog ang mga kalsada sa Espanya, Manila. Kanya-kanyang diskarte ang mga motorista sa pagdaan sa mga bahang kalsada. Ganyan din ang nangyari sa avenida sa Arpapa, Maynila mula sa Manugit sa Abad Santos hanggang sa boundary ng Maynila at Caloocan. Kaya ang mga motorista dumidiskarte sa pagdaan sa lugar. Mag-aalas 5 rin kanina, baha pa rin sa Santa Mesa, Manila habang stranded ang mga sasakyan. Sa ngayon, Cheryl, dito sa aking likuran, makikita naman ninyo na bumababa na ang tubig ba, Kasi karamihan ay pag bumuhos ang malakas na ulan, baha agad. Pero pag nawala ang ulan, unti-unti rin siya nagsasubside. Karamihan din ng mga kalsada rito ay may mga natitira pang tubig dahil barado yung mga kalsada. Kaya yun yung karamihang problema rito. Pero sa ibang lugar, dahil wala ng ulan, ay maaaring wala na rin yung baha. Sherry. Maraming salamat, Gary De Leon. Pinayuhan ng lumikas sa mga residenteng nakatira sa mga mababang lugar sa Marikina City. Patuloy pa kasi ang pagtaas ng tubig sa Marikina River. Live mula sa Marikina City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Evan Taringke. Evan, maulan pa rin ba dyan? Julius, nasa 16.9 meters na o second alarm ang water level sa Marikina River as of 6:30 p.m. this evening. Dahil dyan, pinayuhan ng lumikas ang mga residente sa mga low-lying areas na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Mabilis ang pag-angat ng tubig sa Marikina River. Sa loob ng halos 2 oras, umabot na ito sa second alarm. Ayon kay Marikina Mayor Maan Teodoro, bunsod ito ng torrential rainfall na nagdala ng malaking volume na tubig sa Marikina at mga kalapit na lugar. Nasa 120 millimeters ang naitalang rainfall mula kahapon hanggang kaninang 1:00 ng hapon. Patuloy din ang monitoring ng Marikina LGU sa pagdating ng tubig mula Antipolo, Montalban at iba pang bahagi ng Rizal na posibleng makadagdag ng volume ng tubig sa ilog. Kanina, gutter deep na ang tubig sa ilang kalsada sa Marikina, kabilang ang St. Bernadette Street sa Provident Village. Nahirapan na rin makatawid ang ilang sasakyan dahil sa taas ng tubig sa kalsada. Samantala, nag-deploy na ang Marikina LGU ng anti-declogging teams para alisin ang mga basurang posibleng pumadlang sa dalawian ng tubig, lalo na sa mga galing sa matataas na lugar. Kasabay nito, bukas na rin ang 23 evacuation center sa lungsod. Julius, sa pinakahuling impormasyon na ating nakuha, na patuloy minomonitor ng lokal na pamahalaan ang barangay Tumana at Malanday kung saan pinakamataas ang kanilang na-monitor na pagbaha. Nag-anunsyo na rin si Mayor Maan Teodoro ng suspension ng klase sa lahat ng antas bukas, both public and private school. Julius. Maraming salamat, Evan Taringke. Pinayuhan ng lumikas sa mga residenteng nakatira sa mga mababang lugar sa Marikina City. Patuloy pa kasi ang pagtaas ng tubig sa Marikina River. Live mula sa Marikina City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Evan Taringke. Evan, maulan pa rin ba dyan? Julius, nasa 16.9 meters na o second alarm ang water level sa Marikina River as of 6:30 p.m. this evening. Dahil dyan, pinayuhan ng lumikas ang mga residente sa mga low-lying areas na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Mabilis ang pag-angat ng tubig sa Marikina River. Sa loob ng halos 2 oras, umabot na ito sa second alarm. Ayon kay Marikina Mayor Maan Teodoro, bunsod ito ng torrential rainfall na nagdala ng malaking volume na tubig sa Marikina at mga kalapit na lugar. Nasa 120 millimeters ang naitalang rainfall mula kahapon hanggang kaninang 1:00 ng hapon. Patuloy din ang monitoring ng Marikina LGU sa pagdating ng tubig mula Antipolo, Montalban at iba pang bahagi ng Rizal na posibleng makadagdag ng volume ng tubig sa ilog. Kanina, gutter deep na ang tubig sa ilang kalsada sa Marikina, kabilang ang St. Bernadette Street sa Provident Village. Nahirapan na rin makatawid ang ilang sasakyan dahil sa taas ng tubig sa kalsada. Samantala, nag-deploy na ang Marikina LGU ng anti-declogging teams para alisin ang mga basurang posibleng pumadlang sa dalawian ng tubig,
lalo na sa mga galing sa matataas na lugar. Kasabay nito, bukas na rin ang 23 evacuation center sa lungsod. Julius, sa pinakahuling impormasyon na ating nakuha, na patuloy minomonitor ng lokal na pamahalaan ang barangay Tumana at Malanday kung saan pinakamataas ang kanilang na-monitor na pagbaha. Nag-anunsyo na rin si Mayor Maa Teodoro ng suspension ng klase sa lahat ng antas bukas, both public and private school. Julius. Maraming salamat, Evan Tarinque. Pinasok na ng baha ang ilang establishmento sa Espanya, Maynila dahil sa malakas na ulan. Ang ilang commuter nga sumakay na ng bangka. Live mula sa Espanya, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, gaano kataas pa ang baha riyan? Sheryl, halos 7 oras nang abot tuhod ang baha dito sa kahabaan sa Espanya sa Manila. Ang mga stranded commuters, kanya-kanyang paraan na para lumusong sa baha. Nistulang ilog ng Espanya Boulevard dahil sa mataas at malawak na baha. Kanina ang alas 12 ng tanghali, agad nang nagsuspende ng pasok all levels sa public at private schools ang lungsod ng Maynila. Ang mga estudyanteng nakapasok na problema sa kung paano sila makakasakay at makakauwi. Ang University of Santo Tomas pinasok na rin ang baha. Maging ang ilang mga gusali sa paligid ng Espanya. Kaya maraming commuters ang na-stranded at napilitang lumusong sa baha. Ang ilan naman ay sumakay na sa bangka. At ang iba, sumakay na sa nagtitak na bedcam. Pero kanina pasado alas 3 sa hapon, may libreng sakay na kumikot sa lungsod. Rungag Taft Avenue to Rizal Avenue, Divisoria to Taft Avenue at Santa Cruz to Yen Avenue. Alas 7 na ng gabi pero ganito pa rin ang sitwasyon dito sa Espanya sa Manila. May panakanang pag-ulan pero ang baha hindi pa rin. Salamat Mobile Journal Yeda Pascual.